Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, walang ebidensya, lagot, palasyo at kongreso, panic mode na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa na po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, eto nga, no, bago natin i-play ang video ito. Nako, ito pong mai-share lang po ako sa inyo, no, mga kaunting balita. No, ito po si Hill Bungalon mga kababayan, no. Sinasabi niya po na nagpapanik na po, panic mode na si President or si Vice President Sara Duterte, no. Sabi niya po dito sa kanyang statement ito. It's panic mode now for VP Sara Duterte. Even without reading the petition filed a while ago, we can assure the public that it can only mean two things. It's purely a publicity stunt or unmistakable proof that the camp of the Vice President is on panic mode. Nako, talaga ba? Ha? Si Vice President Sara pa talaga ang panic mode. Di kayo nga itong nagtutulungan, no? Pinagtutulong-tulungan nyo si Vice President Sara Duterte. Ha? Napakarami nyo, isa lang si Vice President Sara Duterte, sasabihin mo, panic mode. Baka kayo ang panic mode, binabaliktad mo lang, di ba? Ha? Baka kayo ang panic mode kasi, biruin mo. Tingnan mo yung mga paninira ninyo ngayon, no? Itong mga congressman na ito, or mga representative. Diba? Kaliwat ka ng paninira ang ginagawa nila. Tapos at the end of the day, sasabihin nyo, panic mode na si Vice President Sara Duterte. Sinong maniniwala sa inyo? Diba? Kayo ang panic mode kasi hindi na kayo mapakali. Bawat isa sa inyo kailangan na magsalita against Duterte. Diba? Kayo na po ang panic mode. Huwag nyo pong huwag nyo baliktarin ang pangyayari or yung sitwasyon, no? So yan mga kabayan, ito pag nakakainis, no? Etong balitang ito, nako. Wala pa ito mga kabayan. No standard of evidence required for VP Sara's impeachment trial. Ayon po yan sa expert. Sino kaya ang expert na ito? Ito. Si Drilon. Sabi po dito sa ABS-CBN News, walang kalintulad ang impeachment court ng Senado kaya marami ang naiiba rito. Gaya ng hindi pagkakaroon ng standard of evidence o mabigat na ebidensyang kakailanganin bago magkaroon ng hatol. Ayon kay dating Senate President Drilon. Ginawa pa. Inano pa nila parang tag dito. Hide yun, no? Parang tinago pa nila yung identity ni Drilon, ginawang expert. Dapat former Senator Drilon, okay na yun di ba? Sabi po ni Drilon mga kabayan, hindi kailangan ng hindi kailangan ng bigat ng ebidensya, no? Para po hatulan si Vice President Sara Duterte. Teka lang. Kung gawa-gawa lang yung mga akusasyon ninyo, no? Kung gawa-gawa lang yan, bakit hindi kailangan ng standard of evidence? Bakit hindi kailangan ng bigat ng ebidensya? Kailangan po yun mga kababayan. No? Para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ewan ko lang, kung nasa Constitution ba yan na hindi naman tayo, hindi naman tayo expert sa law. Pero, di ba, common sense na lang. Ikaw, patatalsikin ka sa pwesto mo dahil sa walang bigat na ebidensya. Hindi kailangan ang bigat ng ebidensya. Ano bang kailangan? Marites ninyo? Gawa-gawa ninyo? Yung scripted na mga gawa-gawa nila? Yung ba ang kailangan para sa bagay, yun talagang kailangan nila to impeach Vice President Sara Duterte, no? Yung mga gawa-gawa nila. Ngayon, siyempre hahanapan po sila, no, ng ebidensya. Ano pa at kailangan nilang
mag-defense, di ba? Oh. Bakit kailangan pang magdepensa ng mga Duterte kung or especially ni Vice President Sara Duterte kung di na kailangan ang bigat ng ebidensya? Grabe to si Drilon, ha? Well, anyway. Kung matalino yata ito si Drilon, eh. Kaya paniwalaan muna natin. No? Muna. Sabi ko muna. Pero I think magbabago itong balikan po natin ito pag nandyan na. Ha? Kasi nakakashock, no? Nakakagulat ito. Hindi pala kailangan ng hindi pala kailangan ng bigat ng ebidensya, no? Sabi po yan dito, hindi pagkakaroon ng standard, no, of evidence o bigat ng ebidensyang kakailanganin bago magkaroon ng hatol. So ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, may share pa po akong video, mga kabayan, before natin panoorin itong video ito, no? Eto, puntahan muna natin si Ace Barbers. Nako, eto, puro teorya lang pala. Kaya nga nalagay ko dito sa thumbnail natin, mga kababayan, no? Nalagay ko po dito, walang ebidensya. Kasi ito pong si Representative Ace Barbers, no? Nako. Narko ang Pugo vloggers. Paano maging patas? Teorya lang pala. Ito, mga kababayan, panoorin po natin to. Mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan nyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco vloggers? Yun na nga, di ba? Narco vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito. So, teorya lang. No? Ano ba yan? Scientific theory ba yan? Pag sinabi kasing scientific theory, may ebidensya yan. Pero kung educated guess, yun ba? Educated guess, mga kabayan. So, supposed to be, it is backed, no, by evidence dapat. Representative Ace Barbers. Hindi puro gumagawa kayo ng batas dyan, no? Ang batas ay meron pong basihan, no? Kaya dapat may basihan po ang lahat ng sasabihin nyo dyan. Hindi pwede teorya lang. Naku po. Kumikita ito at sino ang nagbabayad? Yun na nga, di ba? Narco vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad? So, bakit hindi mo pangalanan yung nagbabayad? Di ba? Hindi kami manghuhula ng mga ordinaryong Pilipino para ganyanin mo, Congressman Ace Barbers, no? Ha? Hindi po manghuhula ang mga ordinaryong Pilipino. Sinasabi mong binabayaran sila, magpakita ka ng ebidensya. Payslip, di ba? Payroll, kung meron man. Hindi yung puro ka teorya ng teorya eh. Ang batas natin, pag ikaw ay nagkasala, hindi yan theory. Ha? It is supposed to be real. So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpo-post ng mga anti-government na nga yung iba eh. Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa Ayan na naman. Nabubuko na kayo dahil anti-government, no? At criticize kayo, kaya yung gumaganti kayo, parang ganun. Yan, nahuhuli kayo sa sarili nyong bibig eh. Mark Anthony Lopez, no, posted, sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Bakla ka pala eh. Bakla ka pala eh. Oh, 'di ba? Fact din yan, 'di ba? Oh, ngayon, kung facts yung sinabing bakla ka pala, dapat walang pala. Diba? Gaya yung sinabi niyang stupid. Wala namang stupid pala. Oh. Ikaw, puro ka talaga alanganin yung mga pagsasalita mo, Representative Ace Barbers, no? Pag sinabi mong pala, you're not sure, no?
Tapos sasabihin mo, facts. Fuck. Di ba? What the fuck? Facts yun, ha? Kaya kailangan dapat talaga, pakinggan, kung makikinig lang tayo sa kanila, hindi talaga tayo mabubudol eh. Meron tayong may sasagot sa kanila. Doon mismo sa mga sinasabi nila. Di ba? Sasabihin mo bang facts kung pala you're not sure? Stupid ka din. No? Stupid ka din. No? Stupid ka din. Diyan kayo magaling. Sorry, no? Ang nirereklamo po natin, kasama ng milyong-milyong Pilipino, privado. Hindi, kayo lang po ang nagre-reklamo dyan. Huwag niyong isama yung milyong-milyong Pilipino. No? Kayo lang mga, ano bang tawag, TRICOM na ito, no? Kayo lang po ang may interest dyan, no? Milyon-milyong Pilipino. Mas gusto nga ng milyong-milyong Pilipino, imbitahan dyan si President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi minsan magpapakalat din po ng fake news, no? Yun po ang gusto ng milyong-milyong Pilipino. Man o nasa gobyerno ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala hong problema yon. Yes, kung libelous yung ginawa niyo, o slander. Eto na. No, ha? Nagalit na kasi tinawag na I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Kita nyo na? Ibig sabihin mga kababayan, iniimbitahan lang po nila itong mga vloggers na ito para sila makagante. Sabi pa lang di ba? Walang kalaban-laban. Ibig sabihin gusto lang nilang gumante. Ipahiya kung ipahiya man nila itong mga vloggers na ito. But wala po silang yung purpose talaga nila dito ay makaganti lang. Mula mismo sa bibig ni Abante, no? Wala kaming kalaban-laban. Ibig sabihin, pag walang kalaban-laban, gusto nilang lumaban ng patas na, kung sabihin natin patas. Pero ang point kung bakit nila ginagawa ito, para ma-revenge, no? Gumante. Nako po, nahuhuli na kayo. Dito. Namo. Paano niya nasabi na narco trolls or narco vloggers? Ano ba yan? Parang speculative ba or meron kayong mas pinanghahawakan? Well, kita mo naman na Christian, yung nasasaktan dito sa tingin namin ay yung mga drug syndicates at saka yung mga pogo, illegal pogo. Yung nasasaktan dito, alam nyo, sino ba unang nasaktan? Kayo naman. Kaya nga ninyo pinatawag itong mga vloggers na ito kasi nasasaktan na kayo at hindi kayo makaganti. No? Ito pinatatawag ninyo para makaganti kayo. Huwag niyong lukuhin yung taong bayan. Pogo operators, no? So, nasa kanila yung pera. Sila yung nagbabayad dito sa mga narco-vloggers na to at narco-trolls na to. Sila yung nagbabayad dito sa mga narco-vloggers na to at narco-trolls na to. Kaya nga, every time we... Sana lang mapatunayan ni Representative Ace Barbers. Magpakita po siya ng ebidensya. Tulad ng sabi ko kanina, kung talagang binayaran ng mga vloggers na ito, magpakita po siya ng ebidensya. No, bank account, no, transfer of funds, mga kababayan, maging GCash man yan or ano pa mang form, no, of payment, ano man yung kanilang mode of payment, ipakita po ni Ace Barbers, no, kasi hindi naman kayo bata, no, para sabihan pa na stop lying kung wala kang evidence, di ba? Ebidensya muna. Tapos magsalita ka ng... Kasi mga kayo, yung mga lawmaker. Hindi man kayo troublemaker. Di ba? Kayo po ay mga lawmaker. Ewan ko lang, baka troublemaker din kayo. Wala tayong magagawa dyan. Pero as long as we know, mga lawmakers po kayo. And you have to show us evidence na sinasabi mong narco at pogo vloggers, binabayaran sila. Saan nanggaling yan? No?
Ano yung mode of payment na ginamit nila? O yung resibo na lang, pwede na yan, di ba? So mga kabayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po dito kay Congressman Ace Barbers? Nako. At ito na nga, panoorin po natin at bigyan natin ng reaction to. No? Nawaisan na naman sila ng mga Duterte habang sila po ay libang na libang, no? Dito po sa usapin ng dapat na ba o minamadali. Kung mapapansin po nyo, ako nagtataka ako no? Bakit tahimik lang si BP Sara? Bakit hindi dehin bokeh sila sa ano? Nakita ko na po yan eh. Sabi ko, teka muna. Pucha, ang dami ng impeachment ah. Ang alam ko, naalala ko yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Bisit na bisit yung mga gustong mag-file ng impeachment kasi may nauna sa kanila. No? Tapos mahina yung pinail na na technical sila. So sabi ko, bakit parang tahimik tong si Tatay Digong dito sa impeachment, yung kampo ng mga Duterte. Yan po yung sinasabi natin, lahat nag-iingay yung mga kalaban natin, no? Nakala mo panalo na sila. Samantalang pirma pa lang po yung nakuha nila, no? Lahat po lantad na lantad yung mga pati po yung panay po patawag nila ng press con. Samantalang si BP Sara very minimal, di ba? Nagpa-press con si BP Sara. Pero ngayon sinasabi nila panic mode daw si Vice President Sara Duterte. Yan na nga pong sinasabi ko, di ba? Sila kaliwat ka ng mga actions yung ginagawa nila, hindi nila naiisip na, oops, teka lang, baka tayo na ang nagpapanik nito. Hindi kaya bumalik sa atin yung sinasabi nating panic mode? Halos walang sinabi. Naalala niyo yung press ko ni BP Sara? Halos wala siyang sinabi na sagot, no? Yan yung mga magagandang laban, yung nabibigla na lang ang lahat. Nagulantang po sila eh. Ang pinag-uusapan po, pinagmamadali pa eh. Yung pong pagmamadali, gusto nilang puwersahin si Senate President na manawagan ng special, na special na siguro hinihintay lang ng kampo niyan yan. Hinihintay lang ng kampo ng mga Duterte yan na magpatawag sila ng special session. Oh. Alam niyo po, akala nila katakot-takot na press conference, tuwan-tuwa sila, katakot-takot na mga paliwanag. Una, nagpapaliwanag sila sa constituents nila. Bakit nila inimpeach si BP Sara? Mahal na mga tao si BP Sara, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao. Kaya nagpapaliwanag yung mga congressman. Anong paliwanag nila? Pang-uuto. Baka hindi sila magka-budget. Anong kinalaman? Tatanggalin nyo yung vice president na binoto ng tao. Dahil mga kabayan, palpak talaga no? Pagkatapos nilang magpabayad, di ba sa pirma, magpapaliwanag sila sa kanilang mga tao. Di parang inuto nyo na rin yung mga tao. Di ba? Pasensya na, parehas kayo, Frasco yung Doc Frasco, mga kabayan, di ba? Para sa kanya, di ba? Sinasabi niya, dahil sa inyo, mga kababayan, no? Kaya ako pumirma dahil baka hindi tayo mabudgetan. Kita niyo yung mga tangingot talaga. Matapos niyong pumirma, isa lang po ang nagpapakita sa inyo. Wala kayong panindigan, wala kayong prinsipyo. Bakit yung iba hindi pumirma? Kung talagang budget lang talaga ang kailangan, bakit yung iba hindi pumirma? Ibig sabihin hindi sila takot na mabawasan ng budget? Or talagang may mga prinsipyo lang sila? Dahil lang sa budget. Ang dami, di ba? Paliwanag kung bakit ma-impeach. Umangal pa sila dahil si BP Sara daw hindi nagpaliwanag. In-impeach nyo na nga. Gusto nyo magpaliwanag pa uli. Tinago yung baraha. Ngayon, nung eto na yung right time, habang kayo'y nagkakagulo na gusto nyo madaliin si Escudero, bigla kayong binanatan na pinadidismiss. Legit na legit po yun. Yun po ay nakalagay sa konstitusyon. Isang impeachment lamang ang dapat ini-entertain. Isang impeachment, lahat po nakakaalam, pang ilang impeachment complaint yan. Ika-4 na impeachment complaint. Ano nangyari dun sa una?
hindi pinansin. Hindi po pwede yun. Hindi kasi kaalyado yung nagano eh. Well, anyway, ano po ang inyong opinion mga kababayan patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang